So, una sa lahat, nagpapasalamat ako dahil yun, merong youth camp, kasi first time ko talagang mag-youth camp. Hindi ko nga alam kung ano yung youth camp eh. Ang alam ko lang, DBBDs eh. Yun lang yung kasi yung unang naranasan ko dito sa church. Yung kids ministry pa yun yan. Mga talo ko, sila yan, sila Matthew. Yan yung mga ka-DBBS ko dati. So, wala talaga akong idea doon sa youth camp. Kasi nagkaroon ng youth camp, di ko alam kung ano yun, pero sabi niya si Brenda, masaya doon. Eh, just ako. So, ang ano ko talaga doon, ang pinaka naging vision ko doon is like, youth camp, tapos magka-camping gano'n. Pero hindi pala siya basta camping. Yung camping, may kasama pagpabala ni Lord kung saan nahawakan niya yung mismong buhay mo para maranasan mo yung pagbabago sa buhay mo na gusto niya parating sa buhay mo. So yun, nung nag-youth camp, syempre, bago makakilala, tapos nagulat pa ako kasi first time, tapos assistant leader pa. First time na assistant leader pa. Tapos yun, hindi ko alam na assistant leader ako, pero nagpa-practice ko talaga ako na. Nakikita yun ng mga leaders ko talaga. Salamat ako talaga sa mga leaders ko. Kasi, yun nga, pareho na kami lagi na hindi namin naranasan yung pagmamahal ng parents, which is naranasan namin si mga leaders. Wait lang. Ay. So yun, natutuwa ako dahil nakilala ko yan sila si Brenda, si Kuya Bray, kahit ngayon lang, kahit gusto ko talaga makilala si Kuya Bray dati, pero lagi wala sa church. Pupunta lang si Kuya Bray, hahati sila yan, tapos alis na rin siya. So wala talaga ako tayo para makilala si Kuya Bray, pero yun natuwa ako kasi mas nakilala ko si Kuya Bray, tapos nakita ko yung pagbabago talaga ni Kuya Bray sa buhay. So, ang leader ko, papakilala ko yung leader ko sa camp naman, si Ate Casey. Una, tahimik si Ate Casey, ako yung active sa GC, ako yung sa taga-Lara. Parang busy rin ata si Ate Casey, so, ang one week before youth camp, nag-chat na ako sa GC, gano'n na, sige. Tapos, nung nagkaroon ng youth anniversary dito, doon ako nag-practice na, as usher, makipagkilala doon sa mga bago kahit hindi ko kilala, kahit medyo nakakahiya, syempre, kasi hindi ko kilala, tapos i-approach mo. Syempre, kahit nakakahiya, para kayo gagawin mo yung mga bagay-bagay. So, yun, natutunan ko sa youth camp is, if may pinapagawa sa'yo sila, gawin mo, huwag kang mahihiya. Huwag kang mahihiya, huwag kang magpa-back down, or huwag mong sasabihin na hindi mo kaya. Kasi sabi nga, di ba ni Lord, wala kang hindi kaya basta kasama mo ako. Isipin mo si Lord yung nasa tabi mo, may malaking, kahit ikaw bahala kung ano gusto mong isipin, basta si Lord yung nagpo-protecta sa'yo. Tapos, yun sa kahit anong battles na nilalabanan mo, laging nandiyan sila sa tabi mo. Sa tabi natin lahat, as youth, syempre tayo yung pinaka-youth. Tayo mga youth, tayo talaga yung mga yung ina-atake ng kalaban, lalo na sa family natin. Yan talaga yung tinitrigger nung kalaban. Kasi bakit? Kasi family natin yan eh. Alam ng kalaban na yan yung madaling maghahatak sa atin palayo kay Jesus or sa gawain ni Lord. Pero instead, tayo yung maghahatak sa kanila papunta kay Lord. Tayo yung magdadala sa kanila kay Lord. So, yun, natutunan ko na doon ko lang talaga rin naranasan kung paano. Doon ko lang naranasan makinig sa Holy Spirit tayo. Kasi nung nag-backslide ako 5 years. 1 year ago, tapos 5 years ako nag-backslide. Ayun, nawala ako kay Lord. Lagi ko na naranasan na hindi maganda. So yun, marami akong naging pagkakasalan. Tumalikod ako kay Lord, tumalikod ako sa family ko, tumalikod ako sa sarili ko. So yun yung pinaka-naging parusa sa akin kasi actually hindi siya parusa kasi hindi naman nagpaparusa si Lord. Nagbibigay lang siya ng lesson para one day magiging testimony mo siya.
So yun, marami akong naging lesson doon. Kahit na, kahit na, kahit na, kahit na mahirap. Oo, mahirap talaga. Hindi ko yung boses ko. Lalo na pag, yun, mararanasan mo talaga na, walang, Walang cut to pag in-upload ko. okay lang, upload mo na yun. So yun talaga, mararanasan mo talaga na i-criticize ka ng buong mundo sa mga bagay na ginagawa mo. Sa lahat ng magagandang bagay na ginawa mo, ang mundo, ang makikita lang yan is yung mali na nagawa mo. Sabi nga nila, the devil knows you by your sin, but God knows you by your heart and by your name. Kaya nung tinawag niya yung si Elijah, tinawag niya si Elijah by his name, kasi doon ka nakikilala ni Lord. At hindi ka kilala ng kaaway kasi sa pangalan mo. Kaya pinapakita niya sa'yo or ang pinaglalaban niya sa'yo, binabalik niya yung mga past na kasalanan mo, which is napatawad na ni Lord. So, yun, ang pinaka naging lesson ko nung youth camp is talagang napuspos ako dati kasi yung bagay na hindi ko naranasan dati, which is yung pagkausap sa akin ng Holy Spirit, as in yung talaga yung nakakausap ko, hindi talaga yung nakakausap na yung parang pag-ibig nag-usap. Yung parang mararamdaman mo yung sagot niya. Kunwari, tatawid ka. Tapos sabihin niya, huwag kang tatawid. Tapos ikaw, hindi ka tatawid. Yun yung mga ganong instances na talagang mararanasan mo pag binago ka ni Lord. So, yun, naging lesson ko doon is, if may sinabi sa'yo si Lord, gawin mo. Huwag mong i-ignore yung pagtawag ni Lord sa'yo. Kasi pag tinawag ka ni Lord, meron siyang gustong iparating sa buhay mo, meron siyang gustong ituro sa buhay mo na talaga namang magbabago sa iyo. So, yan, tulad na lang sa akin, sa mga testimony ko is, dati, nakaupo lang din ako sa gilid, nakikinig sa mga, lalo kay pastor, yan, talagang, kahit na minsan, naaantok na ako, kasi talaga, pag nasa church ka, mararamdaman mo talaga yung pagyakap ni Lord, kaya talaga, kahit na anong oras ka nagising, maaantok ka talaga eh. Kahit na, nabibigit-bigit ka na sa gilid, tapos malamig pa, kasi naka-aircon. So, yun talagang, one day, hahawakan ni Lord yung puso mo para hindi ka na makakatulog sa gilid kasi ikaw na yung tatayo. Amen, Ikaw amen, na amen. yung pupuspos nung kaluluwa ng bawat isa. So yun lang, yun yung naging lesson ko. Sabi ko. Yun, ano ba? Kasi yung mga natutunan ko bilang, as a leader, mas marami kang matututunan sa mga kagrupo mo is na-impart mo sa na-experience mo sa buhay mo na naibibigay mo sa kanila. Ayun yung na-gets ko sa bilang isang leader. Kasi first day of camp, talagang nagkaroon ng resignation. Ang tawag dyan. Reconciliation. Nagkaroon na ng parang paghahanap ng mga campers, mag-designate na yung mga grupo-grupo. Registration. Registration. Ayun, registration. So, yun na, nag-left na kami. So, ang una ko nakita yung assistant leader ko, sabi ko sa kanya, yung may kita ang mga grupo natin, i-gather mo na sa isang place, tapos pupuntaan natin, i-gather natin, iba pa natin yung mga kagrupo. So, may kanya-kanyang attitude yung talagang members mo. And then makikita mo yung itsura mo sa kanila eh. So may mga attitude ka na meron din sa mga attitude. So may resemblance. Kaya napaisip ko, paano kaya ako natingin sa mga leader mo, parang gano'n. Pero yun, aside doon, sa first day, second day of camp, hindi ka lang talaga leader eh. Talagang part ka din ng buong member na yan. Kumbaga, hindi ka
ahead sa mga, ano mo, sa mga hinahawakan mo. Kumbaga, paano ko pa yung mas matututo sa kanila kasi ang dami nila sinashare sa akin, like sa akin, nasabihin sa akin, Richo, ano, may ano na tayo, ganyan na tayo, tapos ito po yung pinapagawa sa atin, ganyan gagawin natin, tapos dapat Richo, ganyan, tapos ito po ganyan. So, sa akin, yung bago lang sa akin mag-leader kasi ang daming mga, ano eh, daming kabataan, iba't iba. So, iba sa akin na mag-handle ng mga kabataan talaga. Kasi sa akin, ano eh, short yung patience ko. Ayoko, parang kumbaga, ako na matigas sa ulo, ayoko din sa matigas sa ulo. So, pag matigas sa ulo natin parehas, walk out ako na naman ito. Pero yun, yan yung mga devotions, yung devotions nila, yung mga pasaway talaga, ginagawa ko kapag gano'n, nasabihan ko sila na kapag hindi kayo nakapagdala ng notebook, Bible, or ballpen nyo, hindi ko ibibigay yung mga stuffs nyo, mga food stuffs nyo, pati yung mga refresher, kailangan yung mga inumin. So, hindi ko ibibigay sa kanila yun. Ginawa ko yun, sila, ginawa nyo kumalipas sila ng takbo, tapos punta sila sa building nila, ginawa nila yung mga notebook nila, Bible nila, ballpen nila. So, nakakatuwa lang kasi kahit ganoon pa rin, kahit ganoon, nandun yung submissiveness nila, nandun yung cooperation nila. And then, ako, mas natuto ako sa kanila, mas nakunawa ko ano yung treasure kapag meron kang patience, kumbaga. Kasi dun mo gets na hindi pa laging, binibigay sa nila yung mga members sa gusto mo. Ang binibigay talaga nila sa yung mga kabataan, o yung mga i-handle mo na opposite sa gusto mo. Kaya doon ang mas nakikita na mas mapapala yung attitude mo, character mo. Hindi sila yung matututo sa iyo eh. Ikaw yung matututo sa kanila. Kaya, yun na, yung third day ng camp. Nakalungkot kasi, syempre, papaalam mo, di ba? Kasi tanghali, uuwi na. Ganyan. And yun na, ayun, bilang team leader din, naging kasi may part din na sasabihin ako ng assistant ko. Picho, wala kasi ganyan. Dapat nalito ka po, ganyan. Tapos, ako na din pinapagalit na ng mga member. Si Sam po. Si Samantha Nicole. Ako, tayo Biason. Si Samantha Nicole. So, ayun, so yun yan. Tapos yung masayang part doon, yung second night, yung day 2, yung pinag-pray over tayo nila Dr. Rex, na Pastor Joshua. Nakakatawa kasi, yung time na yun, talagang, syempre, hindi kinakanya tayong problems, di ba? Na kinakaarap sa buhay. And then, hindi mo basta-basta kakag-measure yun. Yung day na yun, parang naging privilege sa akin kasi, i-open ko lang sa iyo ng mga tao, tapos, yung day na yun, doon ko lang talaga nilabas. So, thankful ako sir kasi, yun nga, sometimes hindi mo kailangan mag-share through words. Kailangan iyak mo din. Diba sabi nga ng Lord, tinitreasure mo Lord yung bawat luha natin. Nilalagay niya sa maliit na bote. Tapos tinitreasure niya yun. So, ganun kahalaga yung luha ng bawat anak niya. Kaya, yung mga hindi natin masabi sa Panginoon na words, yung hindi natin nai-apply na words, nauunawaan ng Lord kahit sa isip natin. Nauunawaan ng Lord kahit sa mga luha natin. So, hindi ko masabi lang ang daming kabataan na broken yung family nila. Ang daming kabataan na suicidal. Ang daming kabataan na nasabihan na ganito, ganyan. Kumbaga na sila sa mga relatives sila, sila. So may mga ganun share, mga ganun moments of testimonies na magugulat ka na lang na experience yung ganitong bata pa lang, di ba? And then marami ding, so yung mga naabuso, nakakalungkot, pero nakakatuwa din at the same time kasi ang laking privilege ng camp. Tapos libre, di ba? Sa mga kabataan gusto sumama pero wala pang bayad. Ang laking privilege yun. First time ko po kasi na maka-attend ng ganong camp. Kasi buong camp na attend na namin nila kayo Jay. Ate Jack. May bayad. Talaga mga isang tao ay 1.5 minsan 1,000. Depende din sa lugar. Depende din sa kung kaano karami yung basta kung kaano karami kailangan namin. So, nakatawa. Kasi, yun yan, diba? Pinag-pray din ulit na maulit, diba? So, yun. Ang laking tulong sa akin bilang TL na yung mga grupo ko, ang laking bagay din sa akin. Ang laking party nila sa heart ko.
sa left ventricle ko. Nandito sila sa left ventricle ko. So, anong impact niya na sa akin? Sa akin na, yan, thankful ako sa, kasi na sa mga staffs, coordinators. Kasi yung kahit matigas ang ulo ko bilang team leader, diba, nandun yung pagpapalambot ng Panginoon. So, ayan. Yung testimony ko sa youth club, na-share ko naman na siya nung nakaraang linggo na sabi ko nga kay Ate Brenda na ayaw ko maging leader. Gusto ko maging camper. Siyempre, as a first timer, gusto ko mag-enjoy sa youth club kasi na-excite ako dun sa 3 days na yun. Tsaka, yun yung first activities ko na parang, kumbaga siya, matagal. Parang outside kasi siya tapos, siyempre, as a Christian, first time ko siya may experience kung anong nagawa doon, ganyan. Pero kasi, sabi nila na, may purpose nila, Lord, kung bakit sa leader ako ginawa. Agit nilagay, tapos sinasabi pa sa akin ni na mag-ready daw ako ng devotion ko kasi magdi-devotion na yung mga leader daw, share ka sa mga members mo. Naisip ko na, sabi ko sa Lord, kaya ko ba yun? Kasi syempre, yung pag-share ko ng Word of God bukod din sa church, hindi naman siya yung sa mga hindi ko kakilala. So, napapasalamat ako sa Lord. Yun nga, yung mga practice ng music ministry na kailangan may daily devotion pa talaga para mas lalong kang matutus ng Word of God, syempre, lumalim yung pananampalataya mo sa Kanya. Tsaka, yun din yung devotion na yun din yung naging, kasi ako gusto ko rin, na-amaze kasi ako sa mga nag-preach dito kung paano sila nakakapag-share ng Word of God ng 30 minutes, ganyan. 1 hour. Kaya, sobrang na-inspire talaga ako na gumawa na rin ng daily devotion para pag yun nga, dahil nagagamit ako ng Lord, syempre gusto ko rin nag-start ako sa mga kids. Kasi hanggang sa makapag-share ako sa mga youth. Hindi ko rin na-expect na makakapag-share ako sa mga youth, lalo sa mga ibang mga ibang kabataan na hindi Amazing Grace. Syempre may mga INC doon, may mga Catholic unbelievers, ganyan. Hindi lahat doon active sa church or may ministry. So, nagpapasalamat talaga ako sa Lord na naitawid namin yung mga daily devotion namin. May natutunan sila, nakapag-sharing sila. Ayun, hindi ko naman nakita na yung unwillingness nila doon sa daily devotion namin. Siyempre, ang prayer ko sa Lord na lagi silang na magpatuloy sila sa Panginoon. Nagpapasalamat naman ako na may mga gusto na doon na mag-church, kaya ako rin, napapasalamat ako sa mga talagang pinilit ko talaga na isama yung mga pamangkin ko sa youth camp. Siyempre kahit na malalayo na sila, na bumalik na sila sa kanila mga tahanan, ay makahanap sila ng mga churches doon, na Christian churches, para mapagpatuloy nila yung gawain ng Lord. Kasi ako doon, syempre, pinagsisiyan ko noon na, sabi ko, sa 22 years doon ko palang nakilala yung Lord. Mas maganda na habang bata pa kayo, kilalanin nyo na yung noon. So, masarap maglingkan niya. So, hindi talaga nakakaboring maglingkod sa Lord. Syempre, praise and worship, sobrang masaya na yan. Tapos, may mga activities pa, di ba? Hindi lang tayo laging sa Word of God. May mga sports kasi tayo, ganyan. Kaya, yun nga, lagi kong pinapalalahan yung mga pangakit ko. Kasi ayoko na yung maranasan nila. Kasi nakita ko na yung mga experiences na hindi magaganda dun sa mga ate at kuya ko. Ayoko naman na maranasan pa nila yun. Gusto ko hanggat maaga makilala nila yung Panginoon. Kaya kayong mga youth, magpatuloy lang kayo na maglingkod sa ating Panginoon. Kasi, yan nga, tulad ng sinabi ko, yung family natin, hindi nakakakilala sa Lord. Tayo yung gagawin way ng Lord para makakilala sila, di ba? Kaya, huwag kayong tatamari sa mga youth activities, sa mga services natin. Pagpatuloy lang tayo sa Panginoon. Kaya talagang,
kahit no nagkasaka sa Gemarin, lagi na rin ako nalilate noon nung nagkasaka sa Gemarin. Sabi niya, tita, kuha mo ko tubig. Tita, bantay mo muna ako. Sabi ko, wait lang kasi yung mga kagrupo ko doon nag-aantay na. So, nalilate na rin ako that time. Tapos, syempre nadidistract na din ako. Tapos, parang may activities pa sa taas. Gusto ko nang bumaba para i-check siya. Kasi siya lang mag-isa dun sa room. Pero, nagpapasalamat naman ako sa Lord. Talagang may mga prayer warrior, mga pastora, nurse talaga, kumakalimutan yun na talagang binantayan siya. Talagang kasi gumagawa talaga yung kaaway para kaas kami ni Kuya Jay na, Tito Jay niya na leader. Diba? Para hindi namin ma-share yung word of God sa mga kagrupo namin. Gagawa talaga sila ng paraan para huminto kami. Dahil talaga sa kasi Jay Marie, sabi ko nga, Lord, bakit yung pamangkin ko ba, bakit sa youth camp pa? Yun, nag-question ako sa Lord, pero talagang patuloy pa rin ako talaga na gawin namin yung pinapagawa ng Lord. Kaya yun, talagang itong youth service natin, hindi talaga tuhinto kahit tapos na youth camp. Kasi marami pa tayong mga pagsasamahan. Kaya magpatuloy lang kayo sa Lord. Kasi kayo na yung mga susunod na generation na tatayo dito, na gagamitin ng Lord. Kami kasi, syempre, may mga asawa na ako eh. May mga asawa. Kaya sila ate Brenda, si Kuya Bray, ako si Jay, nasusunod na si Kuya Chow. Oo, di ba? Kaya yung mga susunod dito, kaya huwag kayong ihito sa pagawin ko sir. Nasimulan na natin eh. Di ba? Tuloy-tuloy lang natin. Yun lang, magpasalamat din ako sa asawa ko na isa rin siya sa tumulong sa akin na lumago sa Panginoon. Lagi na kami nag-uusap na kami yung mag-asawang hindi kasi may iba na mag-asawang parang nagpapagalingan sa Lord. Pero kami dalawa talaga nagtutulungan kami na parehong lumago sa Panginoon. Kaya yun lang, maraming salamat. Sa unang araw, nung naalala ko ng plastic, tulog lang ako pa sa diba? At yung natapa ako noon, nagkasugat. Sa second floor muna kami, sa neighbor muna ako. Nakikinig ako sa mga videos mo, tapos mga staff. Natuto kay Ate Christine na huwag daw maya dahil ang Diyos ay pakikatabi mo doon ngayon at kilat man ako kayo maya dahil nahihiya din ako. Yung experience ko sa youth council, masaya. Kasi, Kuya Body kasi yung leader namin doon. Yung mga devotion namin, may mga devotion sa, talong si Kuya Body. Napamitilig na. Tapos po, yun. Wala, ang pamangkin. Nag-share siya about sa life niya. Tapos nakaka-motivate din kasi yung share niya, yung sa buhay niya na dati na hindi masyala din stable. Puro siya, hindi na siya mag-stable. Dahil sa problem. Tapos po nakaka-motivate yung mga verse na sinishare niya. At yung natutunan ko na is, kahit anong problema na duman sa atin, nandiyan naman palagi si God, hindi tayo papabayaan ni God.
Dati lang nasa gabi natin sila. Tapos, Salamat po sa ano na experience mo. Hindi ko sa yung madami din na ako naging kaibigan at yung mga nagkita kami pang may sakit ako at yung mga nagbagay sa akin nun. Salamat sa kanila kasi pinabagay na ako pag nawala sila tita at yun. Ayun. Huwag ka kain doon yan. Ano ka mag-arap eh? Yung naging experience ko po sa youth camp, una kasi kala ko wala akong maging close friend. Dahil madami, tapos hindi ko pa makakilala. And yun, yung first day pa lang ng hapon, yung 3 p.m., dami ko na agad kilala, kaya nakalimutan ko na agad mga kamag-anak ko. And nung second day, kinakabahan yung ano ba to? Biglang nawala. Biglang nawala si Ate Jem sa hall sa may second floor. Yun pala, nagkasakit siya. Buti pinagdasal namin siya. Worth it na po yung pagdadasal namin. Dahil po, medyo gumaling siya and nakatulong yun. Ikaw mo na, ako may nakalimutan niya. Gusto ko lang po i-share yung may experience ko dun sa youth camp na yung una po is akala natin ma-OOP kami kasi ang dami po ng campers. Pero pagdating po namin dun sa destination, sa location, hindi naman po pala kami kasi may mga nakita cross mo kami. Yung sa laro ko, treasure hunt lang yung nalaman ko nun kasi wala nang yung poster making. Pero kahit takbo lang ako ng takbo sa treasure hunt, worth it siya. Kasi naging champion kami doon sa treasure hunt. And dahil po sa youth camp na yun is parang gusto ko na laging mag-church and hindi ako iiyak guys. And gusto ko nga matutunan yung gusto kong matutunan yung mga verse. Gusto kong nalaman yung mga verse. Gusto kong Matutunan mo bukas. Tulungan namin. That's the word. Gusto ko matutunan ng mga words of God. Yun lang po. Nakamit ko ng bukod sa iyo magpakumbaba ako ay alam ko po yung pero ko natutunan kaya tawag sa kaya Ano po naman, gusto ko po muna mag-consider sa opportunity na nabigay sa aming mga kabataan na makasama sa youth camp, especially libre yung youth camp, wala kami ginagawa. Ganun din po sa mga naging staff na naging bahagi ng youth camp. Kasi hindi naman po ganun kaganda yung magiging youth camp if wala po tulong ng bawat isa. And yun, yung matutunan ko po rin sa mga games yan. Natutunan ko po. Ako po kasi, di ba, naman po sobrang mahihain ko. And yun, natutunan ko po makipag-cooperate at syempre magkaroon ng patience. At Tapos natutunan ko din po
magkaroon ng love sa ano. Kasi hindi naman po namin yung mabubuo ng cooperation lang kung wala naman po palang love. So yun, and yun po, natutunan ko po yung sa mga naging devotion po namin nila Kuya Gab. Yung sinari na po na mag-wait lang po, or yung parang sinabi niya po na ang Lord may bubuksan po ng mga doors. Pero isa lang po pala talaga doon yung ibibigay niya na para sa amin na mga doors. And natutunan ko rin po na ayun, makipag-cooperate na makisama sa mga ibang groups na nagpagod po. Makakalibiras sa mga hindi ko naman po ganun sa mga ipagbukas sa mga outreach. And yun, thank you po.